O eto pa, bilyonaryo. O eto rin yung kanilang balita tungkol sa mga diskaya. Sige, diskaya, ginusto nyo yan eh. O pati sa Maynila, meron silang problema. Ba matindi pala talaga tong mga diskaya na to. O dapat pala talaga itong mga to, pag napatunayan may kasalanan, dapat hindi ito ikulong. Dapat ipako to sa krus. Sabi ko nga, ipako to sa krus na umiikot. O para hindi lang sila naubusan ng dugo, naihilo pa sila para talagang doble-doble hirap. Na ng Manila Local Government ang mga flood control contractor na hindi umano nagbayad ng buwis. Kabilang dito ang ilang kumpanya ng pamilya Diskaya. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Manila City Hall. Paulo, magkano ang sinisigil ng LGU? Willard, nasa kabuuang 255 million pesos ng contractor's taxes ang sinisingil ngayon ng Manila Local Government. Of that figure, 247 million pesos ang unpaid, habang lampas 8 million pesos naman ang nabayaran ng contractor's tax. Kabilang sa mga sinisingil nga ay ang ilang firms ng pamilya Diskaya tulad ng St. Timothy Construction Corporation, Great Pacific Builders at yung Amethyst Horizon Builders. Pero yung iba, ano yung mga kumpanya na hindi nagbayad ng buwis? Hindi, imposible naman puro Diskaya lang yan. Meron din sigurong iba. Bakit hindi nabanggit? Bakit Diskaya na naman? Kayo talaga Kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, nagawa raw yung mga proyekto mula 2022 hanggang 2025. Under our tax code, 82.6%. 82.5% of 1%. So ano pong ibig sabihin nun? Let's just 82.5% of 1%. So let's put that into real numbers. That is 82,000 pesos, 8,250 pesos per million. Batay sa dokumento ng city government, nasa 15 ang nakuhang projects ng St. Timothy na nagkakahalaga ng 18.2 million pesos. Yun yung kanilang delinquency naman sa contractor's tax. Ang Amethyst Horizon naman, 6 ang nakuhang proyekto at lampas 2.75 million pesos ang delinquency sa contractor's tax. Ang Great Pacific... Walang hiya kayo. Ang yabang-yabang nyo kung makapagpakita kayo ng mga sasakyan, mga mamahalin yung mga mga bato-bato sa bahay nyo, Lucky Charm. Alam mo sino mang feng shui expert nyo? Mga Diskaya, kung sino man yung feng shui expert nyo, tsaka kung sino man yung nagsasabi sa inyo, swerte to, swerte yan, itapon nyo na yan. Pauwi, nyo na, tanggalin nyo na yan, yung feng shui expert nyo, kasi malas kayo. Hindi kayo swerte. Swerte lang kayo saglit, pero mamalasin na kayo habang buhay. Hindi na ito malilimutan. Di ba yan ang gusto ng mga Diskaya? Hindi sila makalimutan. Ito na. Ito na yung pinanalangin nilang kasikatan habang panahon. Sa tuwing maririnig ng tao ang apelyidong Diskaya. Oo, sigurado talagang hindi nila makakayanan yung nakadikit na sa kanilang mga pangalan. Pacific naman may 2 nakuhang proyekto at ito ay nasa 2.13 million pesos. Suma total, Willard, at least 23.14 million pesos yung delinquency o hindi pa nababayaran na taxes ng mga firms ng pamilya Diskaya pagdating sa contractor's tax dito sa lungsod ng Maynila. As to kung magkano yung mga amount ng projects na nakuha nila, ayon kay Mayor Isko, umaabot umano sa 3 billion pesos ang nakuha ng mga kumpanya. Dagdag pa ni Mayor Moreno, bibigyan raw ng sapat na panahon ng mga kumpanya para magbayad. At sakali raw na hindi sila magbayad, ni Mayor Isko, mabablacklist daw sila dito sa lungsod. Sa ngayon ay patuloy nilang sisingilin maging yung mga contractors na una ng... It's about time. Tama yung ginagawa mo, Isko. Tama yan. Kung hindi naman talaga kung talagang may kasalanan, talagang kailangan papanagutin natin. Yung mga Diskaya na yan, kailangan natin, durugin talaga natin yung mga yan. Hindi tayo dapat nagpapadala sa mga yan, eto, yung isang balita naman ng malahayop daw na proyekto. Ito, DPWH pa rin. Ito, wawaw to Wawaw. Ito ang issue ng mga Diskaya.
hindi natapos sa oras yung ginawa, substandard. Pangalawa, hindi nagbabayad ng buwis. Pangatlo, sobrang yaman yung mga sasakyan, mukhang may problema din sa sa duties and taxes. At kung ano-ano, pero wala talaga silang wala silang ghost projects ha. Kasi kung meron, sigurado ako na ibalita na. Pero mukhang wala. Itong Wawaw meron. Ito, pakinggan ninyo itong balitan to. Patay na pilit binubuhay umano ang isang ghost project sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, 3 weeks ago lang pala ito sinimulan. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kator. Gabundok na lupa at mga nakatiwangwang na bakal. Ganyan ang dinatna ni DPWH Secretary Vince Dizon sa isang flood control project sa Plaridel, Bulacan na dapat sana ay tapos na. Pero ang tanong, nasaan ang proyekto? Nitong nakaraang taon pa raw idineklarang tapos na ang isang flood control project dito sa Plaridel, Bulacan. Ang dapat na isang river wall, kung makikita nyo sa kinatatayuan ko, maliit na bahagi lang ang sementado at karamihan puro lupa pa. Gago, no? Walang hiya talaga, no? Nakita nyo naman, di ba? Yan ang dapat na binibitay pati warik. Oh, dapat yan, pag binigti yan sa betlog nakatali yung hindi sa leeg para matagal mamatay. Sa napag-alaman ng DPWH, 3 linggo pa lang ang nakakalipas nang simulang gawin ang proyekto. Pero ayon sa contractor, 3 buwan umano nila itong trinabaho. Bayad sila ng buong 96.5 million pesos. Ayon pa mismo kay Dizon, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya eh. Klarong-klaro na ghost project ito. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao to mga taon to. kaya Very good. Ako naniniwala ako dito kay Vince Dizon. Magaling to. As in magaling to. Ang mentor nito si Art Togade. Kaya feeling ko under his leadership, feeling ko magiging okay. Pero imagine 3 years nang nagnanakaw mga punyeta na yan. Diba? 3 years na? Ngayon pa lang sila mag-aayos ng kanilang mga trabaho, matatapos na sila. Ano kayang ma-accomplish nila? Diba? Kung for the first 3 years, wala silang infra, puro ghost project, wala nang infrastructure plan, puro ghost projects pa. Tapos, next 3 years, anong accomplishments nila? Diba? Hirap, no? Hirap din itong administrasyon na to. Walang may iwang tumatak sa Pilipino, kundi yung mga utal-utal niya, ngiwing-ngiwi niya, tsaka yung mga highlight na mga speech niya na paligoy-ligoy, parang lasing na mga speech at tsaka mga kung ano-anong pinapangako na hindi naman matupad. naman sinibak na sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na siyang pumirma raw sa proyektong ito. Hindi lang yan, may kasunod pang sibakan at kasuhan sina Bryce Hernandez at JP Mendoza ng DPWH, gayon din ang contractor na Wawaw Builders na ang presidente ay si Mark Arevalo. Mahayop na Wawaw na ito. Kung ako kay Mr. Arevalo, I should just turn myself in right now. Humarap si Arevalo sa Senado pero umikot lang sa tanong tungkol sa ghost projects. Ngayon, blacklisted na ang Wawaw Builders for Life. Yan, good job. Blacklisted for life. Pero mas maganda, Masilya Electric ang hayop na yan. Yan ang merong ghost projects na flood control. Yan yung talagang contractor na masasabi natin, satanas talaga. Yan dapat sinusunog na yung bahay niyan, wag naman sana. Yan yung dapat na binabato yung gate, ganyan na mga putik, binabandalize. Ito yung dapat na talagang sinisingil natin dahil klaro nagnakaw to sa pera ng taong bayan. Ngayon, yung mga diskaya, kung meron sanang mga ganito na maididikit sa mga diskaya, sana justifiable yung mga ginagawa sa kanila. Pero makikita natin even si Claire Castro, wala siyang makitang ghost project na itong mga diskaya. Kailangan niya pang i-scrutinize bawat sulok ng construction na ginagawa nila na makikita mo naman may output kahit papano, medyo mahinang klase nga lang.
O, pero sino may kasalanan? Ba't kayo kumuha ng mahinang klaseng kontraktor? Diba? Mapupunta ba yan dun sa mga diskaya na palpak kung hindi nyo ibinigay sa kanila? Ang sinasabi ko sa inyo eh. At hiniling na ring isama si Arevalo sa lookout order. Pero para kay Dizon, hindi pa rito nagtatapos. Hahanapin namin nga itong mga multong to. Hindi tayo titigil. Hanapin natin nga to. Gagawan daw ng paraan ni Dizon para mapaayos ang mga nabistong proyekto. Nagbabalita mula sa frontline. Good job, good job. Oo, pero marami pa daw Marami pa daw na mga na mga projects daw sa Cebu. Pati lamo 80 daw yata sa Cebu na ghost project. Nako po. Oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.